5 taon. 5 taon na solong nilalabanan ni Cindy ang kakaibang karamdaman na ayon sa mga doktor ay isang di karaniwang sakit na tinatawag na schizophrenia. Ito ay isang sakit sa pag-iisip na inilalarawan sa abnormal na pag-uugali ng isang individual. Ito ay kawalan ng kakayahang maunawaan ang katotohanan sa hindi makatotohanang bagay. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang nalilitong pag-iisip, guni-guni, maling paniniwala, kawalan ng motibasyon sa sarili. Ito nga ba talaga ang kaso ni Cindy? Napilit niyang tinatago sa asawa dahil sa kawalan ng kumpiyansa at sa takot na baka iwan ito sakaling malaman nito na siya ay kabilang sa mga nilalang na pwedeng matawag na isang baliw. 5 taon na ang nakaraan at sabik na siyang makita ang kanyang asawa. Gusto niya itong mayakap, ay padama ang pagmamahal niya rito. Ngunit ganoon na lang siya nito kalad ka rin nang salubungin niya ito galing ng opisina. Aray ko, Jason, ano ba? Bitawan mo ako, ang sakit. Reklamo ni Cindy. Napilit nitong nilalayo ang kamay habang pilit na dinadakip ng asawa para hilahin palabas ng bahay. Masasaktan kita ng gusto kung nanaisin mong titira sa pamamahay kong ito. Bahay ko ito. Naintindihan mo ba? Galit na wika ni Jason na halos nanlilisik ang mga mata sa galit. Bahay ko rin ito. Kasal tayo kaya kahit saang batas tayo magharap, ay may karapatan akong tumira dito. Ang kapal ng mukha mo, Cindy. Pagkatapos mo kong iwanan para sumama sa kalaguyo mo. Kalaguyo? Hindi totoo yan. Wala akong kalaguyo. Huwag ka nang magsinungaling. Sinabi na sa akin ni Mariel ang lahat. Kumunot ang noon niya sa narinig. Kaibigan niya si Mariel. Ngunit hindi ito ang kanyang best friend. At kahit kaunting ideya sa kanyang kalagayan, ay wala itong alam. Natahimik ka kasi bistado ka na. Singhal pa rin ni Jason. Hindi totoo yan. Sagot niya. Isang batang lalaki ang lumabas mula sa munting silid. Sa kanila agad nakatuon ang atensyon nito. Papa, sino siya? Bakit mo siya inaaway? Tanong ng bata. Wala anak, naligaw lang sa bahay natin. Pagsisinungaling nito sa bata. Naligaw? Jason, atin ang bahay na ito at saka sino ang batang iyan? Ako po si Jer. Anak po ako ni Papa Jason at Mama Mariel. Saad ng bata. Nahalos ikasira ng utak ni Cindy. Kung hindi lang niya kayang kontrolin ang sarili sa loob ng 5 taon niyang pag-aaral na makontrol ito, ay malamang kanina pa niya na biktima ang napakagwapong bata. Maputi ito at mataba. Bagay na bagay dito ang bilugang mata, manipis na labi at katamtamang taas ng ilong. Kombinasyon ito ni Mariel at Jason, kaya tiyak na hindi ito maididinay ng dalawa. Habang nakatitig sa bata ay biglang tila kumalam ang kanyang sikmura. Nakakaingganyong dakmain ang braso nitong napakalusog. Naglalaway na rin siya at pilit niya itong ikuble habang hindi mahalata ng asawa. Umalis ka na, Cindy. Narinig mo ba? Umalis ka na. Mag-uulit ni Jason. Papa, sabi ni teacher, bad po ang mang-away. Hayaan mo si Ganda na tumira sa bahay natin. Wika ng 4 na taong bata. Pero Jer, Papa, tignan mo siya, ang payat. Kailangan niya ng mag-aalaga. Sabihin natin kay Mama tulungan siya. Wika pa ng bata.
Halos sumikip ng husto ang kanyang dibdib dahil sa narinig. Si Mariel na kaibigan niya, kaya siyang siraan sa kanyang asawa para lang maagaw ito sa kanya. Parang gusto na niyang magwala dahil sa sobrang sakit ng kanyang puso. Sobra-sobrang parusa iyon sa kanya. Kailan siya naging masamang nilalang para parusahan siya ng ganon kabigat? Kung pwede lang niyang sabihin kay Jason ang kanyang kondisyon. Kung alam lang nito ang pinagdadaanan niyang hirap bago niya tuluyang makontrol ang sarili. Iyon nga lang, tula na yatang kagalingan ang kanyang sakit. Tiyak niyang hindi ito schizophrenia lang. Ang totoong dahilan ay hinawaan siya ng pagiging aswang at hanggang sa kasalukuyan ay nasa katauhan pa rin niya. Ang pagkakaiba lang sa ngayon ay dahil kaya na niyang makontrol ang sarili sa tuwing umaatake ang pagiging aswang niya. Hindi rin siya makapaniwala na itong anak ni Jason ang magliligtas sa kanya mula sa pagpapalaya sa kanya. Patakbo nitong pinasok ang kwarto ng ina para ibalita ang kanyang presensya. Napakakapal lang talaga ng mukha mo para magpakita pa, Cindy. Pagkatapos mong mawala na parang bula. Pagkatapos mo kong iniwan na parang baliw sa kakahagilap ng dahilan. Kung bakit bigla mo na lang akong iniwan ng walang dahilan. Ngayon babalik ka ulit para guluhin ang tahimik ko ng mundo. Ikaw talagang nasaktan. Mukhang hindi naman halata. Tignan mo. May anak ka at sa kaibigan ko pa. Kung tutuusin, sino sa atin ang nagloko, Jason? Walang hiya ka. Gusto mo kong baliktarin ngayon? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko sa loob ng 5 taon. Pero pangako, babawi ako sa iyo. Tanggap ko kahit nagkaanak pa kayo ni Mariel. Ayos lang sa akin. Anya, kaya't pang totoo ay gustong-gusto niyang lamunin ang bunga ng pagtataksil sa kanya ng asawa. Ang napakalusog na batang si Jer. Kung kagaya lang noong mga nakarang taon, para siyang baliw na aso na hindi makontrol ang sarili sa tuwing aatake ang halimaw sa kanyang katauhan. Tiyak na walang kawala sa kanya ang batang si Jer. Hindi na kita gustong makasama pa. Narinig mo ba? Si Mariel na ang bumuo sa pagkatao ko. Simula nung iwanan mo ko. Tila binagsakan ng langit si Cindy nang marinig iyon mula sa sariling asawa. Pero pinilit niyang maging matatag. Buo ang loob niyang muling mabawi ito sa kaibigan. Siya ang legal na asawa. Mas may karapatan siya dito. At kung tutuusin, pwede niyang ipakulong at kasuhan ang mga ito. Ngunit hindi niya gagawin. Dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan ang asawa. Lalong ayaw niyang malagay sa kahihiyan ang pangalan nito. Lalo at isa itong guro sa pampublikong paaralan. Bukas ng umaga, asahan kong pagising namin ay wala ka na sa bahay na ito. Bili nito. Hindi mo pwedeng gawin yan, Jason. Oras na paalisin mo ko sa bahay. Ipapakulong ko kayo ni Mariel at ang bata at ang anak ninyo ng iyong kataklisilan. Sa DSWD siya mapupunta. Ikaw ang unang nagloko. Wala ka ng karapatan pa na akusahan ako. Wala kang ebidensya na nagloko ako. Ikaw. Ang linaw ng ebidensya na niloko mo ko. Nariyan ang anak mo. Narito si Mariel. Napatunay ng pagloloko mo. Giit niya. At na rin siyang makauwi si Mariel dahil kakalbuhin niya ang ahas niyang kaibigan. Huwag mo nang ibalik sa akin ang sumbat. Ikaw ang nang iwan. Iyon ang maliwanag. Inis na wika ni Jason. Natigil lang sila sa bangayan nang biglang bumukas ang pintuan. Namilog ang mga mata ni Mariel nang makita siyang nakatayo sa harapan ni Jason. Nagbalik ka? Gulat na tanong nito. Oo. At narito ako para bawiing muli
kung ano ang akin. Walang hiya ka, Mariel. Kaibigan kita. Paano mo ko nagawang ahasin ako? Umiiyak na tanong niya. Iniwan mo si Jason nang walang paalam. Lugmok na lugmok siya. At ako ang naging sandigan niya noong wala ka. Maliwanag nito. Sinakyan mo ang kahinaan niya noong mga panahong nawala ako. Na hindi mo man lang inalam kung anong nangyari sa akin. Kayo ni Jason. Basta na lang kayo nagharutan ng hindi inalam. Kung nasaan ako. At kung ano ang naging lagay ko. Litanya niya. Sumama ka kay Gustavo, ang best friend mong lalaki. Para ano? Anong gagawin yung dalawa? Magdanan? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata iyon. Sumbat pabalik ni Mariel. Nailing na lamang si Cindy. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag dito ang lahat. Mali ang pagkahusga mo, Mariel. Alam mo kung gaano ko kamahal si Jason. Hindi na sana ako nagpakasal kay Jason. Kung makipagtanan lang din pala ako sa best friend ko. Kung ganoon, saan kayo nagpunta sa loob ng 5 taon? Biglang singit ni Jason. Hindi ko pa kayang ikwento sa iyo ang lahat. Hindi ko rin alam kung paano. Siguro, pagdating ng araw, kapag handa na akong ilantad sa iyo ang lahat. Litanya niya. Galit siyang tinititigan ni Jason. Tila wala na itong tiwala sa kanya. Pagkatapos siyang nawala ng 5 taon. Marami silang naging bangayan. Walang gustong sumuko. Kaya ang huling desisyon ay titira sila sa iisang bahay. Si Mariel at ang anak sa guest room. Samantalang si Cindy at Jason sa kanilang kwarto. Hindi siya papayag na hindi katabi ang asawa. Magdidemanda siya oras na susuwayin siya ng mga ito. Pagkatapos kumain, pumasok na siya sa kanilang kwarto at naggulang. Pagdating sa loob, ay halo-halong emosyon ang inilabas siya. Mabilis siyang kinuha ang kanilang wedding photo na nakadisplay sa ibabaw ng side table at niyakap. Hindi iyon itinapon ni Jason, kaya ibig sabihin ay siya pa rin ang mahal nito. At paano na-attempt ni Mariel na sumama kay Jason? Kung gayong ang nakadisplay na litrato ay ang orihinal na asawa pa rin. Nailing na lamang siya habang iniisip iyon. Hinintay niya si Jason sa loob, subalit hindi ito pumasok. Mag-isang oras na ang nakalipas, kaya sinubukan niya itong puntahan sa sala. Ngunit hindi niya ito mahanap. Naisip niyang silipin ito sa loob ng guest room kung saan sila ni Mariel. Biglang nanikip ang kanyang dibdib nang makita ang dalawang naglalampungan. Tila bagay tinarapan siya ng punyal sa kanyang dibdib. Sobrang sakit nang malaman niyang may ibinahay ng ibang babae ang kanyang asawa noong mawala siya. Subalit, mas masakit noong makita niyang ginagawa ng mga ito. Ang gawain na dapat sana silang mag-asawa lang ang may karapatang gumawa. Biglang uminit ang buo niyang katawan. Parang lumobo ang kanyang utak. Muli na naman siyang sinusumpong. Naghahanap ang kanyang hininga ng sariwang dugo. Agad siyang lumayo mula sa pintuan ng mga ito. Takbo siyang lumapit sa bintana. At pagdating doon, ay diretso na siyang tumalon sa bintana. Pagkarating niya sa baba ay naging isang pusa siya na kulay itim. Ito ba ang sinasabi ng mga doktor na schizophrenia? Nasa utak lang ako may karamdaman. Bakit pati sarili ko ay naging pusa? Alam kong hindi ito imahinasyon ko lamang. At matino ang isip ko ngayon sa mga nangyayari sa aking sarili. Alam kong isa na akong ganap na aswang. At isang matandang tinulungan ko ang gumawa sa akin ito. Bakit? Bakit? Naging mabuti lang naman ako sa matandang iyon. Bakit ganito ang ginawa niya sa akin? Bakit niya ako hinawaan ng pagiging aswang? Mahabang litanya niya. Walang direksyon ng sarili. Hindi alam kung saan nahanap ng magiging biktima.
Tignan niyo mga pare, laking pusang kulay itim. Aswang yan, kaya barilin niyo. Biglang wika ng isang tanod na nagroronda. Tumakbo siya ng sobrang bilis sa takot na baka matamaan ng bala. Maswerte siyang nakapagtago sa isang masukal at bakanting lote ng subdivision. Hindi siya lumabas hanggat hindi nawala sa paligid niya ang mga tanod na nagroronda sa mga sandaling iyon. Nang masigurong wala na ang mga ito, ay tsaka lang siya lumabas at naghanap ng magiging biktima. Kailangan niya makahigop ng sariwang dugo upang hindi siya manghina. Isang munting bahay ang kanyang nadaanan. Malayo ito sa kabahayan. Sinubukan niyang puntahan para silipin. Tila sunerte siya sa gabing iyon dahil isang buntis ang kanyang nasilip at nag-iisa lang ito sa kubo. Sa kalagitnaan pa ng gabi, marahil ay nasa barkada pa ang asawa nito. Ilang sandali pa ay pumesto na siya sa silong ng isang buntis. Gaya ng lagi niyang ginagawa, lagi niyang ginagamitan ng itim na mahika na bigla na lang din niyang natutunan. Ilang sandali pa ay humaba na ang kanyang dila. Unti-unting naabot nito ang umbok ng tiyan ng isang buntis. Para siyang lamok kung simipsip ng laman ng tiyan nito. Kung maaari lang niya itong ubusin, ngunit hindi niya ito gagawin. Dahil mahuhuli siya kapag naramdaman nitong masakit ang tiyan nito. Kontento na siyang nakadimdim ng kaunti. Maghahanap na lamang siya ng mga alagang hayop. Doon siya magpakabusog. Samantalang sa galit ni Jason sa asawa at sa kagustuhan na makapagiganti, ay sinadya niyang doon tumabay kay Mariel. Gusto niyang masakdan din ito, madurog, tuwing makita nito na magkasiping sila ni Mariel. Ila gumana naman ang kanyang plano. Saktong magkasiping sila ni Mariel nang bumukas ang pinto. Hindi siya lumingon sa kinaroroonan ng pinto. Subalit alam nilang may dalawang mata na nanunood. Agad niyang tinapos ang ginagawa nila ni Mariel at lumabas para tignan si Cindy. Gusto niyang tignan kung paano ito madurog. Ngunit, gayon na lamang ang pagtataka niya nang pagpasok niya ng kwarto ay wala roon si Cindy. Sinubukan niya itong silipin sa banyo, ngunit wala ito. Nakabukas ang bintana, kaya sinilip niya iyon. Walang tao at tahimik ang paligid. Lumabas siya at hinanap ito sa sala, sa buong bahay. Ngunit walang Cindy. Muli na namang gumuho ang kanyang mundo. Katulad noong unang araw na iniwan siya nito. Naalala muli niya ang araw na halos mabaliw siya at hindi alam kung saan ito hanapin. Nabawasan ang sakit ng kanyang nararamdaman nang sinikap ni Mariel na pagaanin ang kanyang loob. Lahat ginawa nito para lang makalimot siya sa sakit na kanyang naranasan noon. Nabaling ang kanyang atensyon sa sanggol na anak na binigay sa kanila ni Mariel. Siguro nga ay hindi ganon katagal siyang nagdusa at nasaktan dahil nariyan si Mariel at ang sanggol na laging nagpapasaya sa kanya. Dito niya ibinuhos lahat ng kanyang atensyon. Kanina pa siya nakatunganga sa labas at naghihintay. Ngunit walang Cindy na naroon. Bagsak ang balikat niyang pumasok sa kwarto. Habang nakahiga sa kama ay nakatulala. Magulo ang isip kung ano ba ang nangyayari at kung ano ang nasa isip ni Cindy. Hindi na niya ito kilala at tila wala na itong pakialam sa kanyang nararamdaman. Unti-unti na siyang nilalaman ng antok nang biglang may bumukas ng pintuan. Pagbukas ng pintuan ay bumungad ang kanyang asawa na papasok na at maingat na isinasara ang pinto. Noong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Matabang at galit na tanong niya rito. Kwarto ko rin ito, Jason, kaya kwarto natin. At kaya ako narito dahil kailangan ko ng magpahinga. Bakit ka pa bumalik?
Hindi ka na ba masaya sa piling ng kung sino mang kasama mo nung nawala ka? Nagsawa ka na sa kanya, kaya bumalik ka na naman sa akin. Ubos na ba ang ninakaw mong pera sa akin? Anong ninakaw? Wala akong ninakaw sa pera mo, Jason. Anong wala? Ikaw ang may hawak ng joint account natin sa bangko. Nasa sayo ang ATM. Paanong wala kang ninakaw? Natahimik si Cindy. Kung ito ang ibig sabihin nitong ninakaw niya, ay walang kahit piso ang nabawa sa bangko. Dahil savings nila yon. Pwede ba, Cindy? Umalis ka na sa bahay na ito. Mahinang pakiusap ni Jason. Tinitigan siya nito sa mga mata. Nakipagtitigan na rin siya dito, habang walang tigil ang paglunok. Aminado siyang namimiss na niya ang lahat sa asawa niya. Nakikita rin naman niya sa mga mata ni Jason na nangungulila rin ito sa kanya. Kung pwede lang niyang ipagtapat dito ang kanyang kalagayan, subalit natatakot siyang pandarihan ito. Lumapit si Jason sa kanya. Tila ba hindi na siya nito matiis. Alam niya ang kahinaan ng asawa. Kapag tititigan niya ito ay laging nabubuhay ang buong pagkatao nito. Kaya ka bumalik dahil namimiss mo ito. Anong nito? Pagkatapos ay sinibasib siya nito ng halik. Halatang pananabik nito at pangungulila. Nadadala na rin siya sa ginagawa ng asawa sa kanya. Hanggang tuluyan na siyang bumigay sa nais mangyari ni Jason. Kaya nagbingbangan na sila, di joke lang. Kinabukasan, maagang nagising si Cindy na may ngiti sa mga labi dahil nadugdug siya. Di joke lang. Kabuang. Lumabas siya ng bahay dahil gusto niyang ikutin iyan. Namimiss na rin niya ang kabuuan ng bahay na silang dalawa mismo ni Jason ang nagpatayo. Isa siyang nurse noon at 8 taon din siyang nakapag-ipon. Bago nakilala si Jason na isang guro sa pampublikong paaralan. At marahil ay hindi sa haba ng pagkakilala sa isa't isa, ay siyang sukatan para magiging committed sa taong minamahal. Dahil 1 taon lang silang naging magkarelasyon, ay pumayag na agad siyang magpakasal dito. Nangarap na magkaroon ng masayang pamilya. 3 taon na rin silang nagsasama noon. Ngunit hindi man lang biniyayaan ng anak. Hanggang sa nangyari sa kanya ang hindi inaasang pangyayari sa kanyang buhay. Nagsimula iyon noong sinubukan niyang iligtas sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan ang matandang babae na nag-aagaw buhay. Tila nagmamakaawa itong hawakan niya ang kamay nito. Kaya mabilis rin niya iyong inabot. Biglang may kung anong enerhiyang kumapang sa kanya at pagkatapos ay tuluyan ng binawian ng buhay ang matanda. Iyon lang ang simula nung mag-umpisa ang lahat. Noong unang gabi ay balisa lang siya at pagkaramdam niya ay sobrang napakalinsangan ng panahon. Unti-unting nagbago ang lahat sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay nagising siya sa kalagitnaan ng kanyang tulog. Maliwanag at malaki ang buwan ng gabing iyon. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Nauuhaw siya at pilit niyang punan iyon ng napakaraming malamig na tubig. Ngunit wari niya ay hindi iyon ang solusyon. Kasi nakikita niya sa kanyang balintataw ang kanyang katauhan na sarap sa pagsipsip ng dugo ng sanggol. Hanggang sa matagpuan na lamang niya ang sarili na nasa harapan ng mga premature na sanggol na naka-incubator. Inikot niya ang tingin sa buong loob. Walang ibang naroon. Naganap siya ng pwedeng paglagyan ng sanggol. Nakahanap naman siya ng isang karton na walang laman. Iyon ang kinuha niya at nilagyan ng sanggol na lihim niyang ipinuslit. Sa likod siya dumaan at sinisigurado niyang walang may makakita sa kanya na mga kasamahan niya sa trabaho. Dinala pa niya ang sanggol sa masukal at bakanting lote malayo sa mga mamamayan.
Balisa siya at hindi mapakali. At kahit patapos na niyang lantakan ng buong sanggol, hindi pa rin nabawasan ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa makauwi na siya at nalinis na ang buong katawan, ay ganoon pa rin ang kanyang nararamdaman. Nang magising si Jason ay napansin nito ang kanyang pagkabalisa at tila nanginginig ang buong katawan. Tinanong pa siya nito kung ayos lang siya. Ang sagot lang niya dito ay giniginaw lamang siya. Gusto nitong lumiban ng pasok para maipa-check up siya subalit nagmatiga siya. Ayaw niyang kasama ito. Sakaling magpapa-check up siya, ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Kaya nang makaalis na ito ay tsaka lang siya nagpunta sa psychiatrist. Iyon ang diagnose nito sa kanya. Schizophrenia ang kanyang sakit. Ang daming nareseta. Lahat iyon ay ininom niya, subalit hindi tumatalab sa kanya. Ganoon pa rin ang kanyang nararamdaman. Kaya nagdesisyon na lamang siyang umuwi ng probinsya sa kanyang lola Mingay. Doon ay mailihim niya ang kanyang katauhan dahil ang kanyang lola ay bulag. Sakto rin ang makiusap siyang doon tumira ay nagpaalam rin ang kanyang pinsan na nag-aalaga sa kanyang lola. Pabor iyon para sa kanya, para maitago ang kanyang katauhan. 1 taon lang din yata niyang naalagaan ang kanyang lola at tuluyan na itong namahinga. Kaya naiwan siyang mag-isa sa kubo nito. Mas naging malaya pa siya sa kanyang mga ginagawa. Habang lumilipas sa mga araw, ay mas lalong gamay na niya ang kanyang katauhan. Alam niya kung kailan aatake ang kanyang karamdaman. Sa huli ay napagtanto niyang hindi lang basta karamdaman ang dumapo sa kanya. Habang nagre-research siya, ay napagtanto niyang sa kanya isinali na matanda ang pagiging aswang nito noong naging alo ito sa ospital. Hindi niya akalain pwedeng mangyari iyon, ngunit wala na siyang magagawa pa. Hindi na iyon mawala pa sa kanyang katauhan habang buhay na siyang maging aswang. Tatanda siyang halimaw at mamamatay na halimaw. Iyon ang kanyang napagtanto sa sarili. Malalim ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ng isang kapitbahay na doktor. Kasamahan niya ito dati sa ospital. Ikaw ba talaga yan, Cindy? Abay, bakit ang itim mo na? Pero alam mo ba, mas lalo kang gumanda. Bagay sa iyo ang kanyang balat. Pori pa ng doktor. Good morning, Doc Marfil. Ako talaga to. Pero bakit ang payat mo? Ayos ka lang ba? Tanong nito. Oo naman, Doc. Ayos lang po ako. Sigurado ka ha? Kung may kailangan ka ay, nariyan lang naman ako sa bahay. Nag-aalalang wika ng doktor. Hinawakan pa siya nito sa balikat. Hindi, Doc. Ayos lang talaga ako. Salamat po sa concern mo. Sagot niya. Natigil sila sa pag-uusap nang marinig ang boses na Jason mula sa kanilang likuran. Hindi na malaya ni Cindy na lumabas na rin pala ito ng gate. Sabay silang napalingon ng doktor at napabitaw ito sa kanyang balikat ang doktor nang makita ang kanyang asawa. Magandang umaga sa iyo, paring Jason. Batay ng doktor habang nakatingin dito. Walang maganda sa umaga na ito, lalo na at harutan ang nabungaran ko. Matigas na wika nito. Napakunot ang noo ng doktor sabay tingin sa kanya. Jason, huwag ka namang bastos, saway niya. Oh, bago pa palang bastos sa lagay na ito. Nanlulumong sagot ni Jason na noon ay nakapamewang na. Hinahayaan mo kasi ang asawa mo mag-isa, si Ika. Baka isang araw takuha na pala ang loob ng asawa mo. Tila pananakot pa ng doktor. Halos nilipad na ni Jason ang kinaroroonan nito at walang kontrol na pinagsusuntok ang doktor. Todo awat naman si Cindy sa asawa, ngunit napakalakas nito. Ramdam niyang tinakasan na siya ng lakas at naninilim na ang kanyang paningin. Nanlilisik ang mga mata ni Jason na binalingan siya ng tingin. Napilit nilalayo sa doktor
dahil sobrang nakakahiya. Wala pa siyang tulog ng maayos kagabi dahil sa mga bagay-bagay na kanyang iniisip, kaya wala rin siyang masyadong lakas. Nanghihina ang kanyang katawan at parang gusto nang bumigay, hanggang sa bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin. Namataan iyon ng dalawang lalaki kanina lang, ay gusto nang magpatayan sa kanyang harapan. "Cindy," sambit ng doktor. Nang marinig iyon ni Jason ay lilingon siya nito. Nagulat rin ito nang makitang sobrang putla niya, at bago pa siya humandusay, ay naramdaman niya ang pagsalo sa kanya ng asawa. Nang magising siya ay nasa tabi niya si Jason at si Mariel. Hinihilot ang kanyang mga kamay. Pilit niyang inalalayo sa babae ang kanyang kamay na hawak nito. "Bitawan mo ko. Ano ba?" singal niya. "Nag-aalala lang ako sa iyo, Cindy," wika ni Mariel. "Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo." "Ikaw na nga itong tinulungan. Ikaw pa ang mag-iinarte pagkatapos mong makipaglandian sa labas," singhal ni Jason. "Ikaw ang malandi. Nagkaanak pa nga, di ba? Si Doc Marfil, nakipag-usap lang ng maayos sa akin." "Maayos, pero nakaakbay sa'yo. So nagsiselos ka?" tanong niya dito. Tila gumuhit ang sakit sa mukha ni Mariel nang makita ang reaksyon ni Jason. Alam nito na hindi siya nito nagawang palitan sa puso ni Jason. Wala itong paalam na lumabas ng kwarto. Hinatid lang din niya ito ng kanyang mga mata. Ngunit hindi niya inasang susundan pala ito ni Jason. Masakit din iyon sa kanya, kaya wala sa sariling napahagulgol siya. "Gagaling ka lang sana, Cindy. Wala sanang problema," saad niya sa sarili. Biglang nagring ang cellphone sa kanyang bulsa, kaya mabilis siyang dinukot iyon. Napakunot ang kanyang noo nang makita sa monitor ang kanyang kaibigan na nakakaalam ng kanyang kondisyon. "Lene?" sambit niya matapos buksan ang linya. "Narito ka na pala," sabi ni Doc Marfil. "Kung hindi pa niya ako tinawagan, hindi ko pa malalaman na nandito ka na." May himig pagtatampo na wika nito. "Pupuntahan naman kita, alinman sa mga araw na ito. Naunahan mo lang akong tawagan. Sorpresa nga sana," palusot niya. "Ano? Pinagtatapat mo na ba kay Jason ang tungkol sa iyong dinaramdam?" tanong nito. "Hindi maaari, Lene. Hindi niya pwedeng malaman hanggat hindi ako gagaling sa sakit na ito. Ayaw kong pandirihan niya ako." Mabilis na sagot niya. Napabuntong hininga na lamang si Lene sa kabilang linya. "Hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol kay Mariel." May himig pagtatampo na sumbat niya dito. "Yun nga ayaw kong masaktan ka, kaya ko nagawang itago sa iyo. Maging ang tungkol sa anak nila. Malapit ko na ngang makalbo ang Mariel na yan Mas makati pa sa higad. Tila nakabantay sa lakay sa maaring paglisan mo." Litaan niya nito. "Ikaw kasi, mahal na mahal ka naman ni Jason. Halos mabaliw na nga nung mawala ka. Kung pwede ko lang baliin ang pangako ko sa iyong huwag kang pangunahan sa desisyon mo. Kawawa si Jason nung mga panahong iniwan mo siya." Dagdag pa nito. "Hindi mo naintindihan, Lene. Bukod sa mahal ko ang asawa ko, ay ayaw ko itong mag-alala. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niya sa akin. Alam mong mabigat ang dugo ng mga iyon sa akin. Malaman pa nilang may ganitong kondisyon ako. Sa kanila, mas lalo na akong mai-stress." Anya. "Sobrang kakaiba naman talaga ang may kagaya mo na nagkaroon ng ganyang kondisyon. Wala naman sa lahi niyo iyan. Matitino naman lahat ng kaanak mo. At saka, bakit mga sariwang dugo at karni lang? Parang gusto ko nang maniwala sa iyo na hindi iyan sakit lang sa pag-iisip, kundi pangawa na ng pagiging aswang." Litaan niya nito sa kabilang linya. Marami pa silang mga pinag-usapan.
Buti na lang at nasa baba sila Jason at Mariel. Wala na ang mga itong may maririnig tungkol sa kanyang kondisyon. Inagabihan, matapos ang buong araw niyang pagkakakulong sa kanilang kwarto, ay nagpasya siyang bumaba ng kusina. Naroon ang anak nila Mariel at Jason, ang laging magpapaalala sa kanya na bukod sa panloloko ng asawa, ay wala rin siyang kakayahan na maibigay kay Jason ang isang buong pamilya. Napansin siya ng bata, kaya bebo itong lumapit sa kanya. "Binibining ganda, papunta kami ngayon sa mall. Magsha-shopping kami, sabi ng mama. Sama ka po. Kasama rin si Papa. Kain tayo sa Jollibee." Yaya nito. "Ayos lang gwapo. Sama ako pero next time na lang. May lakad ako eh." Saad niya. Saktong palapit sina Jason at Mariel. Ngunit hindi siya nagaksayang tapunan ng tingin ng mga ito. Lalo na si Jason. Dahil alam niyang nakatitig ito sa kanya. Nararamdaman niya iyon at pagkaramdam niya sa pagkakataong iyon ay hindi siya nakaapak sa lupa. Alam niyang may pagdududa ito sa kanyang mga kilos. Lagi niya itong nahuli na nakatitig sa kanya sa mga nakaraang araw. Sana lang ay hindi lalabas ang kanyang pagiging halimaw sa mismong harapan ng mga ito. Sana lang ay lagi niyang nakokontrol ang kanyang katauhan. Baka kapag mabisto ni Jason na isa siyang halimaw, ay mas lalo pa siya nitong pandirihan at ipagtabuyan. Makalipas ang 2 buwan ng muling pananatili niya sa kanilang bahay, kaarawan ng ama ni Jason, at hiniling nito na sana ay makarating siya sa kaarawan nito. Ayaw niyang magpakita dahil mabigat ang dugo ng biyanang babae at ng mga kapatid ni Jason sa kanya. Ngunit alang-alang sa biyanan niyang lalaki na madalas siyang ipagmalaki at ipinagtatanggol sa mga ito noon, ay buong tapang siyang haharap sa mga ito. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga ito sa kanya. "Jason, nag-aalangan akong sumama." Nahihiyang wika niya. "Bakit? Akala mo ba gusto talaga kitang maging kasama sa kaarawan ng papa?" Tanong nito sa kanya. Napakayuko lamang siya sa naging reaksyon nito. "Kailangan na nating umalis. Baka matraffic pa tayo. Pasalamat ka may sakit si papa. Ayoko siyang madismaya. Kung ako lang ang magdedesisyon, ayos lang na magkulong ka na lang sa loob ng kwarto. Yung parang bampera na takot sa sinag ng araw." Natigilan siya sa sinabi ng asawa. May nahalata na ba ito sa kanya? Bigla siyang naging paraning. Hindi niya alam kung ano ang maging reaksyon niya sa mga sandaling iyon. Hinawakan pa siya nito sa kamay at hinila palabas. Wala sina Mariel at ang anak nito, kaya hindi niya alam kung kasama ito sa parte. Pero sa tingin niya ay hindi. Pagpipiyastahan lang sila ng mga tao kung magkaganon. Habang sakay ng kotse, ay nag-aalangan siya ng gusto. Paano kung aatake na naman ang pagiging halimaw niya sa kalagitnaan ng selebrasyon? Lalo pa at gabi sa pagkakataong iyan. "Sakit ka lang. Kayang-kaya kitang labanan." Aniya sa kanyang sarili. Patuloy pa rin naman siya sa pag-inom ng kanyang reseta. Kahit paramdam niyang tila wala namang pagbabago sa kanya. Dumulog ang kotse sa harapan ng isang hotel. Ibig sabihin ay sa hotel idadaos ang kaarawan ng kanyang biyanan. Patubili siyang bumaba dahil sa kanyang biyanang babae at mga kapatid ni Jason. Hindi siya sigurado kung hindi ang mga ito mag-iiskandalo at hindi niya rin maipangako kung makapagtimpi pa rin siya. Gayong alam niya sa kanyang sarili na malaki na ang pagbabago niya. "Bilisan mo naman, Cindy.
Bumaba ka na riyan. Anong hinihintay mo? Naalalayan pa kita. Hindi na mangyari pa iyon. Sigaw nito sa kanya. Kaya napukaw ang kanyang atensyon. Medyo masakit iyon sa kanyang pandinig. Subalit kailangan niyang magpakatatag. Pagkarating sa venue ay marami nang naroong panauhin. Ang kanyang biyanang lalaki agad ang kanyang hinahanap. Namataan niya agad ito sa isang espesyal na mesa. Kaya nilapitan niya ito. Papa, sambit niya. Iha, dako ang tagal mong nawala. Mabuti at nakabalik ka na. Ang sabi ni Jason, kailangan mo raw mga ibang bansa para makaipon. Naiintindihan ko naman. Malaki nga naman ang sahod ng mga nurse sa ibang bansa. Kaya lang, sana man lang umuwi ka kahit 1 linggo para magbakasyon sa amin. Grabe naman yang 5 taon. Hindi mo man lang ba na-miss ang asawa mo? Natameme siya sa sinabi nito. Hindi siya magpaniwala sa ginawa ng kanyang asawa. Kahit papano ay pinagtakban pa rin siya nito at mahalaga pa rin dito ang kanilang pagiging mag-asawa. Ngumiti siya ng tipid sabay abot ng kamay nito para magmano. Yumakap na rin siya dito. Bago ito binati sa maligayang araw na iyon ng kaarawan nito. Mag-uusap pa tayo mamaya, Cindy. Huwag kayong umuwi agad ha. Hiling nito. Tumangaw lang din siya sabay ngiti ng tipid. Paggalingon niya ay saring paglapit ng bunsong kapatid ni Jason. Hindi niya naman sinabi na imbitado pala ang babaeng ito sa parating ni Papa. Hindi sana ako na lang ang hindi pumunta rito. Panira ng araw ko ang pagmumukha nito eh. Uwi ka nito. Divina, huwag kang bastos. Ang daming bisita ni Papa na narito. Respetuhin mo naman ang desisyon ng Papa. Yun na nga eh. Laging desisyon nyo lang ang mahalaga. Reklamo nito. May sakit ang Papa. Kailangan nating sundin lahat ng gusto niya. Baka kung ano pang mangyari kay Papa. Yun na nga eh. Walang hiyang haliparot na iyan. May gana pang magparamdam pagkatapos ng lahat. Hindi nakapagtimpi si Cindy. At nasampal ito sa sobrang galit. Cindy, galit na saway ni Jason. Haliparot ang tingin niya sa akin, hindi ba? Paano walang hiyari niyang haliparot? Kaya, wag na nating itago pa. Kita mo ang ugali ng babaeng iyan? Kuya, kaya tama lang na si Maril ang inanakan mo. Siya nga dapat at ang apo ni Papa ang dala mo dito ngayon eh. At yung babae na yan ay hindi. Kapwa sila natigilan sa sinabi nito. Maging ang kanilang ama ay napatulalang nakatingin kay Jason. Hindi pa man nag-uumpisa ang programa ay tila masisira na ang araw ng kanilang ama. Anong anak? Anong sabi mong inanak ka ng iyong kuya? Tanong nito. Walang sumagot. Tila tumaas ang dugo ng matanda at bigla pang gumaralgal ang boses nito. Ilang sandali pa, nakita nila itong unti-unting naging lupaypay. Agad itong tinakbo ni Jason at sinalaw bago ito mahulog sa upuan. Kasalanan niyo ito. Galit na wika ni Jason. Itong asawa mo ang sisisihin mo, sagot ni Divina. Itatakbo nila ang ama nila sa ospital. Naiwang nakatunganga si Cindy at tila ba binabagabag ng konsyensya. Hindi pa tayo tapos, Cindy. Ang kapal ng mukha mo para magpakita sa party na ito. Kung ano man ang mangyari ka, Papa, mananagot ka. Tandaan mo yan. Sigaw ni Divina. Habang nakasunod sa ama na isusugod sa ospital. Hanggang sa nagpasya na lang si Cindy na umuwi na lang. Sa bahay ay balisa at hindi mapakali siya habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Inuusog siya ng kanyang konsyensya. Pagaramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit inatake sa puso ang biyanan.
Napatingala siya sa bilugang buwan na makikita sa bintana ng kanilang kwarto. Muli na naman siya nakaramdam ng kakaiba. Ayaw niyang umalis sa bahay ng mga sandaling iyon. Gusto niyang hintayin ang pagdating ni Jason. Ngunit hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Mas lalo pa siyang tila hinihila para tumalon sa bintana. Nanunuyot na rin ang kanyang lalamunan. Umiiyak na siya sa mga sandaling iyon. Bakit ang hirap labanan? Bakit tila alipin pa ang sarili niyang utak at katawan sa halimaw na pumapasok sa kanyang katauhan? Gusto niyang kumuha ng kutsilyo. Papatayin na lamang niya ang kanyang sarili. Bumaba siya ng kusina. Kumuha siya ng kutsilyo para saksakin ang sarili. Saktong walang ibang tao sa bahay na iyon, dahil umuwi si Mariel at ang anak nito sa kanilang bahay. Walang may magiging hadlang sa plano niyang pagkitil ng kanyang sarili. Ngunit nang ibabaonan niya ang kutsilyo sa kanyang dibdib, ay biglang bumukas ang pintuan. "Cindy, bitawan mo yan." Tarantang sawi nito. "Hayaan mo na ako, Jason. Papatayin ko ang halimaw sa loob ko. Hindi rin naman niya ako tatantanan." "Anong halimaw ang pinagsasabi mo?" "Halimaw. May halimaw sa loob ko. Inutusan niya akong kumain ng sariwang karne at tugo. Ang dami-dami ko ng kasalanan. Ayoko ng ganito." Hindi maintindihan ni Jason ang kanyang mga sinasabi. Naguguluhan ito. Gayunpaman ay alerto ito sa lahat ng mga ikinikilos niya ng gabing iyon. Agad nitong kinuha ang kutsilyo sa kanya. Nanginginig siya at nanlilisik ang mga mata. Naglalaban ng kanyang sarili at ang halimaw sa loob niya. Pilit niyang kumakawala roon, ngunit napakalakas ng halimaw sa loob niya. Mas lalong lumakas ang duda ni Jason na may tinatago siyang kakaibang karamdaman. Mas lalo itong nag-aalala para sa kanya. Aminado si Jason na galit pa rin ito sa kanya. Ngunit hindi rin mawala ang pag-aalala nito sa kanya. Kahit anong mangyari, asawa pa rin siya nito at responsibilidad nito ang pangangalagaan siya. "Ikapos mo ko sa kama. Parang awa mo na, Jason." "Bakit?" Parang tanong ng lalaki. "Sige na, igapos mo ko. Ayaw mo akong mamatay, diba? Igapos mo ko. Parang awa mo na." Pag-iusap niya. Wala sa sariling ginawa iyon ni Jason. Ilang sandali pa ay unti-unting naging mabangis ang mukha ni Cindy habang nakagapo sa kama. Mas lalong naguluhan si Jason. Napahila mo siya ng mukha habang parot pa rito sa harap ng nakagapos na asawa. Parang sinasapian si Cindy ng demonyo. Hindi siya natulog at binantayan lang ito. Halos madaling araw na nang unti-unti itong manghina hanggang sa tuluyan ng makatulog. Tsaka lang siya lumapit dito. "Anong itinatago mo sa akin, Cindy?" Tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Jason. Napatitig siya sa leeg ng asawa na tila ba kinakabahan. Pagkaramdam niya kasi ay hindi nalipat ang posisyon nito mula kagabi. Ganoon pa rin ang posisyon nito sa pagtulog. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang humihinga ito. Natampal na lamang niya ang kanyang noo nang mapagtanto ang kanyang kaparaningan. Hindi na muna siya pumasok ng trabaho sa araw na iyon. Gusto niyang kumprontahin ang asawa at paaminin kung ano talaga ang tinatagong sakit nito. Hindi na siya mapapakali pa. Habang nakaupo sa sofa at naghihintay sa paggising ng asawa, ay biglang may nag-doorbell. Agad niyang binuksan ang gate at bumungad ang isang mensahero. May inaabot itong sobre. Napakunot ang kanyang noo habang inaabot iyan.
Pagkatapos siyang pumirma ay isinara na niya pabalik ang gate at dinala ang sulat sa loob ng bahay. Kabado siyang buksan iyan, lalo at galing iyon sa isang sikat na klinik ng psychiatrist. Ano ba talaga ang inililihim mo, Cindy? Ito ba yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Nang mabuksan ay agad niya itong binasa. At ganito ang nakalahad sa sulat. Medyo may katagalan na rin mula nung huling bisita mo sa aming klinika. Gusto naming matiyak na maganda pa rin ang pakaramdam mo, gaya ng ginawa mo noong araw na iniwan mo kami. Kung mayroon kang anumang mga tanong, alalahanin o matagal na isyu, huwag kang mag-atubiling magmensahe sa amin para sa mabilis na komplementaryong konsultasyon sa iyong pangunahing therapist. O kung mas gusto mo, maaari mo kaming tawagan na alam naming nasa iyo ang aming numero dahil ibibigay namin ito sa iyo sa huling araw ng iyong therapist. At maaari rin naming talakayin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka. Sana ikaw ay ganap nang nakawala sa iyong mga matinding bangungot. Liham na galing sa klinika ng psychiatrist. Tila biglang lumobo ang ulo ni Jason nang mabasa iyan. Sobrang tagal ng kanyang hinanakit sa asawa. Ngunit hindi man lang niya naisip na alamin kung ano ang totoong dahilan. Bakit ito biglang nawala na parang bula? Patakbo siyang umakyat sa kanilang kwarto. Saktong pagbukas niya ng pintuan, ay gising na rin ito. Agad niya itong kinalagan. Nagtaka ito nang makita ang kanyang reaksyon. Jason, bakit? Tanong nito sa kanya. Ngunit diretso lang itong yumakap sa kanya. Bakit nga? Tanong nitong muli. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kalagayan mo noon? Bakit kailangan mo pang itago sa akin ang lahat ng paghihirap mo? Sunod-sunod na tanong niya rito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatagang tanong ni Cindy. Hindi mo na may pagkakaila pa, Cindy. May sulat sa iyo ang psychiatrist mo. Anya. Kumalas ito mula sa pagkakayakap at halatang nagulat sa kanyang sinabi. Hindi ito nakaimik ng abutin iyon. Ngunit nagpumilit si Jason na ikwento niya rito ang lahat. Natatakot akong kapag malaman mo ang lahat ay panderihan mo ako, Jason. Hindi lang ito bastang schizophrenia. May matandang nagpasa sa akin ng pagkaaswang niya doon sa ospital na pinagtatrabahoan ko. Alam kong mahirap paniwalaan, pero iyon ang totoo. Kaya ayaw kong malaman mo. Dahil natatakot akong magpaghiwalay ka sa akin dahil sa kalagayan ko. Mahabang paliwanag ni Cindy. Asawa mo ko, Cindy. Karapatan kong malaman iyon. Ang tanga ko lang dahil hindi ko man lang nararamdaman lahat ng pagbabago sa iyo. Pero sana man lang hindi mo ko hinusgahan agad. Umiiyak na wika ni Jason. Umaling ka naman, hindi ba? Kaya tiyak akong mawawala iyan ng tuluyan. Gagaling ka pa, Cindy. Dagdag ba nito? Hindi na ako gagaling, Jason. Kasi hindi ito schizophrenia. Isa na akong aswang. Walang gamot dito. Walang doktor ang makapagpagaling nito. Kaya maawa ka sa akin. Huwag mo kong ipagtabuyan. Huwag mo kong pandirihan. Kaya ako bumalik. Dahil hindi ko na talaga kayang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Miss na kita. Salitaan niya ni Cindy. Nanlow mo si Jason. Napabuga siya ng maraming hangin. Dahil ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. 5 taon, Cindy. Dapat kakampi mo ko sa laban na meron ka.
Pero wala akong nagawa para tulungan ka. Kasi hinusgahan mo ako. Bakit? Patawarin mo ko, Cindy. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Dinagdagan ko pa ang mga pasakit na dinanas mo. Agulgol na wika ni Jason. Hindi ka dapat nagsusorry, Jason. Kasalanan ko ang lahat. Ako dapat ang magsusorry sa'yo. Wika niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa bawat isa sila humuhugot ng lakas para maging matatag sa pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Nangako si Jason na aayusin ang lahat. Babawi ito sa mahabang panahon na napabayaan ito ang asawa. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa aming probinsya. May kakilala akong magaling na albularyo doon. Tiyak akong gagaling ka. Pangako yan. Saad ni Jason. Pero paano ang anak mo? Hahanapin ka niya. Patawarin mo ko, Cindy. Pero hayaan mo. Aayusin ko ang lahat sa atin kapag magaling ka na. Sa totoo lang, nasasaktan ako sa ginawa mo. Pero dahil asawa at mahal kita, kahit ilang babae pa ang dumaan sa buhay mo, ayos lang sa akin. Huwag mo lang akong iwanan. Huwag mo lang akong tuluyang tanggalin sa buhay mo. Hindi mangyayari iyon, Cindy. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Paano? Nagkaanak nga kayo ni Mariel, hindi ba? Nagugulo ang tanong niya. Tunayan yan. Hindi ko tunay na anak si Jer at lalong hindi ko minahal si Mariel. Siguro may mga nangyayari sa pagitan namin. Subalit siya lagi ang nag-uumpisa. Anak niya sa ibang lalaki si Jer at dahil naawa ako sa kanya noong pinalaya siya ng kanyang pamilya, napilitan akong patirahin siya dito. Nasa usapan na rin namin na oras na bumalik ka ay pagsisilosin ka namin at ipapakita namin sa iyo na tunay ang aming relasyon. Yun pala ay ginagago ko lang din pala ang sarili ko. Mahabang kwento ni Jason. Patawarin mo ko, Cindy. Pangako. Babawi ako sa iyo. Ani pa nito. Ayos lang yun. Marami pang pagkakataon para bumawi tayo sa isa't isa. Niyakap muli ni Jason ang asawa ng sobrang higpit. Buo ang loob niya na may pag-asa pang gumaling ang kanyang asawa. Na kaya pa nilang buuin ulit at magiging masaya ang kanilang pamilya. Paalis na sila nang nakasalubong nila si Mariel at ang anak nitong si Jer. Papa, saan ka pupunta? Kasama mo si Binibining Ganda? Tanong ng bata. Anak, ay mahalagang lakad kami. Tsaka ka na namin kausapin ng mabuti. Okay? Nagmamadali kami. Paliwanag ni Jason. Anong ibig sabihin nito, Jason? Iiwasan mo na kami ni Jer? Tanong ni Mariel. Pwede ba, Mariel? Nagmamadali kami. At saka, sinabi ko na kay Cindy ang lahat. Alam na niya ang tungkol sa iyo at kay Jer. Biglang bumigat ang reaksyon sa mukha ni Mariel. Naawa si Cindy dito. Halatang nahuhulog at umibig ito sa kanyang asawa. Ngunit siya ang may karapatan kay Jason. Kaya bahala na maging makasarili siya. Babawiin niya ang tunay na pag-aari niya. Habang sakay ng bus ay hindi mapakali si Cindy. Natatakot rin siya. Paano kung bigla na lamang siyang hindi magising at hindi na masilayan pang muli ang mukha ng asawa? Paano kung tuluyan na siyang lalamunin ng pagiging halimaw kahit sa panahon ng liwanag? Marami siyang takot sa kanyang sarili. Kabado siya habang sakay na ng tricycle papasok sa baryo na sinasabi ni Jason. Hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay sa kanya doon. Sasaktan ba siya? Hampasin ng kung ano mga sanga. Nagaya ng mga nakikita niya sa telebisyon at mga pelikula. Maging si Jason ay hindi rin mapalagay. Halata ring nangangamba ito para sa kanya. Pagdating sa isang bahay ay
Tumigil ang tricycle na kanilang sinasakyan. Ito na po ang bahay ni Lolo Ponce. Tawagin niyo na lang siya. Bili ng driver. Nagpasalamat sila dito pagkatapos magbayad. Isang luma tahimik na bahay iyon. Nagkailang tawag na sila ngunit walang sumasagot. Hanggang sa may dumating na isang binatilyo na nakasuot ng uniforme. Uwian na yata sa tanghali na mga oras na yon. Ano po ang kailangan nila? Tanong ng binatilyo. Dito ka ba umuwi, Totoy? Tanong ni Jason. Opo, sinasamahan ko po dito si Lolo Ponce. Pasyensya na, hindi yata kayo narinig. Sobrang tanda na kasi niyon. Tsaka bingi na ang kaliwang tenga niya. Teka lang po, tatawagin ko lang po. Sigurado akong nakikinig na naman yon ng drama sa radyo. Kwento ng binatilyo. Nako, salamat na lang pala at dumating ka, Totoy. Saan ni Jason? Opo, pasok na lang po kayo. Umupo po kayo sa aming munting berha. Magalang na wika ng binatilyo. Pagkatapos ay inakyat na nito sa kwarto ang matanda. Sigawan pa ang mga ito sa loob. Napagtanto nilang totoo ang sinabi ng binatilyo. Bingi na ang lolo nito. Ilang sandali pa ay maingat nang bumaba ang matanda. Kaya pala bingi na ito sa kabilang tenga. Ay dala na rin malamang sa katandaan. Nasa 90 pataas na siguro ang edad nito. Ngunit malinaw pa rin ang mga mata nito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong nito. Ako po si Jason, Lolo Ponce. Magpapagamot po sana ang asawa kong si Cindy. Pasigaw niyang sagot sa kanang bahagi ng tenga ng matanda. Sinong Jason? Pasigaw ring sagot nito. Yung anak ni Lucio at Bilin po, Lolo. Dating nakatira dyan sa likod ng bahay niyo. Nako, ikaw na ba yung batang Jason noon? Nako, hindi na kita makilala. Kalaking tao mo na. Samantalang uhugin ka pa nung mga panahong dito kayo nakatira. Wika ng matanda. Si Cindy na kanina ay kinakabahan ay napatawan na lamang sa sinabi ng matanda. Napaubo si Jason na tila ba nahihiya sa asawa. Pero lang naman yun, Jason. Ang gwapong bata mo noong kabataan mo. Mas lalo na ngayon. Tsaka lang nakangiti si Jason sa pambawi ng matanda. Siya nga pala. Ano nga ang kailangan nyo? Papagamot po, Lolo. Nahawaan ng aswang ang asawa ko. Kwento ni Jason. Nako, kawawa naman. Nito. Sabay hawak sa tiyan ni Cindy. May kinapa ito sa gitnang tiyan ng babae. Nailing ito at siniguro pa ang ginagawang pagkapa sa kung anong bagay sa loob ng tiyan ni Cindy. Nako, kailangan mong mailuwa ang batong nasa loob ng tiyan mo. Wika ng matanda. Bato? Kunot noong tanong ni Cindy. May pinalunok bang bato sa iyo? Tanong ng matanda. Umiling siya at pilit na inalala noong maghihingalaw ang matanda. Noong inilalapit niya ang mukha sa naghihingalong matanda dahil parang may gusto itong sabihin sa kanya. Ngunit pagkayuko niya ay bigla na lamang siyang napaubo dahil pagkaramdam niya ay may pumasok sa bibig niya na isang bilog at matigas na bagay. Napaubo pa siya ng malunok iyon. Ngunit walang lumabas sa kanyang lalamunan. Doon nagumpisa lahat. Kwento niyang lahat iyon sa matanda. Nako, kawawa itong asawa mo. Nagustuhan ng nilalang ng dilim. Pero kahit nakakain ka ng sariwang laman, pagagalingin pa rin kita. Pangako ng matanda. Nako, salamat po, Lolo. Kahit magkano, handa akong magbayad. Gumaling lang ang asawa ko. Tuwang wika ni Jason. Anong magkano? Walang bayad ang pagtulong sa kapwa. Tandaan mo yan. Galit na wika ng matanda. Pasensya na po, Lolo. Ayos lang. Lagi niyong tatandaan. Tumanda akong ganito at kahit minsan, wala pa akong siningil sa mga pinagaling ko.
Nabubuhay ako sa awa ng Panginoon. Nito. Napahanga silang mag-asawa sa pagiging totoo ng matanda. Kaya ito biniyayaan ng mahabang buhay. Tumito muna kayo ng 2 linggo. 3 araw ko siyang gagamutin. Ngunit araw ng Martes at Biyernes lang dapat. Uwi ka ng matanda. Kailangan nila itong sundin. Nangako naman ito na kaya nitong pagalingin si Cindy. Sabik na rin si Jason na makitang maayos na ang asawa. Kinabukasan pa ang araw ng Martes, kaya kinabukasan pa siya kailangang gamutin. Kaya naisip nilang bilhan ng mga pangangailangan ng matanda at ang apo nito. Bumalik sila ng bayan. Bumili ng ilang sako ng bigas, mga dilata, at kung ano-ano pa. Sobrang saya ng matanda. Nagpasalamat ito sa kabutihan nila. Binigyan din nila ng cellphone ang apo nito para may gagamitin sa pag-aaral. Kinabukasan, inumpisahan na ni Lolo Ponce ang paggamot kay Cindy. Habang nakahiga ay kabado siyang nanalangin na sana ay kakayanin niya ang lahat. May inusal itong panalangin habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Kinuha nito ang maliit na bote ng langis at ipinainom iyon sa kanya. Pagkalunok niya ng bagay na iyon, ay biglang tila sinilaban ang kanyang sikmura. Sobrang init na tila ba ay napapaso ang loob. May isang bagay na tila nagwawala sa loob ng kanyang tiyan. Kaya namilipit siya sa sakit. Kakayanin mo, maging matatag ka, iha. Uwi ka ng matanda. Hinawakan ni Jason ang kanyang kamay. Kaya mo yan, Cindy. Nandito lang ako sa tabi mo. Uwi ka nito. Nanginginig ang buong katawan niya. Tila ba nang hina siya. Ngunit sa kabila ng lahat, ay parang gusto niyang wasakin ang bubong at lumipad palayo. Nasusuka ako, Jason. Aniya. Ilang sandali pa ay bigla na nga siyang naduwal. Malalapot na lawi at napakalansa. Hindi niya maintindihan kung ano ang kulay ng kanyang suka. Sige lang, ilabas mo hanggang kaya mong ilabas. Pero kung hindi, talagang aabot tayo sa 3 gamutan. Uwi ka ng matanda. Hindi nga nagtagumpay sa araw na iyon, kaya hinintay na naman nila ang sumunod na araw kung kailan ito ginagawa ang panggagamot. Umabot sila ng mahigit 1 linggo sa bahay ng matanda. Ngunit naging makabuluhan naman. Dahil na ipaayos nila ang bahay ng matanda na malapit nang mawasak sa karupukan. Sobrang nagpasalamat ang matanda dahil ginamit silang instrumento upang magkaroon ito ng bagong bahay. Dumating ang huling araw ng paggamot sa kanya. Mas lalo siyang kinakabahan dahil ubos lakas lagi tuwing magpapagamot siya at halos lahat ng laman sa kanyang tiyan ay naisusuka na niya. Ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay na may suka ang itim na mutya ng aswang. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa iyong gagaling ka sa araw na ito. Lalabas iyang mutya ng aswang sa sinapupunan mo. Maniwala ka lang sa akin. Paniniguro ng matanda. Naniniwala po ako sa iyo, Lolo. Alam kong gagaling ako dahil sa iyo. Kaya maraming salamat dahil nariyan ka. Uwi ka niya rito. Ngumiti lang ang matanda. Pagkatapos ay inumpisahan na nito ang ritual. Katulad lang din sa una nitong ginawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, napakahaba ng panalangin nito. At ilang sandali pa ay biglang may lumabas na itim na kulay na kumikinang na bato sa kanyang bibig. Sa wakas, malaya ka na. Uwi ka pa ng matanda. Salamat, Lolo. Maraming salamat. Dahil nakalaya na si Cindy sa ilalim ng kapangyarihan ng batong itim na iyan. Saad ni Jason. Walang anuman. Ililibing ko ang mutya na ito sa aking bakuran upang wala nang may mabiktima pa nito. Saad ng matanda. Niyakap ni Jason ang asawa. Sobrang saya nito at halos hindi makapaniwala si Cindy
Namalaya na siya sa ganong uri ng sumpa. Uuwi na ba tayo, Jason? Tanong ni Cindy sa asawa. Bukas na. Kailangan mo pang magpahinga. Oo, iha. Mahina pa yung katawan mo. Bukas ng umaga, pwede naman kayong bumiyahe na. Uwi ka ng matanda. Sinunod nga nila ito. Umaga na silang umalis. Nagpasalamat sa kanila ulit ang matanda. Hindi sila nakakalimutan ito. Sa dami ng nagpagamot ng mayaman sa matanda, sila lang ang may busilak na pusong nagdesisyon na patayuan ito ng bagong bahay. Pagdating nila sa kanilang bahay ay naabutan nila doon si Mariel. Pinilit ni Cindy na harapin ito ng maayos. Tila nahihiya naman itong tumingin sa kanya. Sa huli ay gumawa na ito ng desisyon. Mabigat sa loob ko itong gagawin kong desisyon, ngunit para sa ikabubuti ng aking anak at ng kanyang buhay. Iiwanan ko siya sa inyo, Jason. Sana lang ay ituring mo siyang tunay na anak, gaya ng ginawa ni Jason sa kanya. Itaan niya nito. Paano ka? Tanong ni Cindy dito. Gusto kong lumayo, gusto kong mag-ibang bansa. Siguro DH, pwede na. Gusto kong ibangon ang aking sarili. Umiiyak na wika nito. Patawarin mo ko kung minsan akong naging dahilan ng sama ng loob mo, Cindy. Dagdag pa nito. Ano ka ba? Wala yun. Tao lang din tayo. Tsaka may kasalanan din naman ako. Kung sana hindi ako naging malihim sa asawa ko. Wika niya. Naging maayos ang kanilang usapan at maging si Jason ay sobrang saya. Napalapit na sa kanya ng gusto ang bata, kaya totoong anak na ang turing niya rito. Mabilis na ring nakalimot ang bata sa presensya ni Mariel. Malapit ang loob nito sa kanya, lalo na kay Jason, na simula sanggol pa lang ito ay naging ama na ito sa bata. 3 taon nang nakalipas, mas lalong tumibay pa ang kanilang pagsasama kasama ang bata. Napagtagumpayan na nga yata nila ang hamon ng buhay. Nasa kanila ay ibinigay noon. Ang sweet naman ng mama at papa, puna ni Jer. Kaya napatawa silang mag-asawa. Naabutan kasi sila nitong naghahalikan sa kanilang sofa. Umupo ito sa kanilang gita at nagpapalambing rin. Masaya silang buong pamilya nang biglang bumukas ang pinto. Totoo pala talaga ang balita. Bumalik na ang rena ng makakapalang muka. Wika ni Divina. At patungkol iyon kay Cindy. Pwede ba, Divina? Kung pumunta ka lang dito para insultuhin ang ate Cindy mo. Mabuti pang huwag ka nang bumalik pa ulit dito. Bakit bang init ang ulo mo sa ate Cindy mo? Pagtatanggol noon ni Jason sa kanya. Noon pa man ay ayaw na ni Divina sa kanya at si Jason lang ang laging nagtatanggol sa kanya mula dito. Kuya, pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, ipagtatanggol mo pa ang babaeng iyan? Sumbat ni Divina. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng ate Cindy mo. Wala akong pakialam. Kamunti ka nang mamatay ang papa nang dahil sa kanya. Gagawan mo rin iyon, Divina. Umuwi ka na. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo matatanggap na ang ate Cindy mo ang ginusto kong makasama habang buhay. Litanya ni Jason. Wala siyang pakialam kung sasama ang loob ng kanyang kapatid. Ipaglalaban at ipagtatanggol niya ang babaeng pinangakuan niya sa harap ng altar na magiging kasama niya sa hirap at ginhawa. Umalis itong masamang loob, subalit walang pakialam si Jason. Hindi mo dapat ginawa sa kapatid mo ang bagay na iyon, Jason. Kailangan niyang matuto, Cindy. Kailangan niyang malaman ang lugar niya sa buhay ko. Nakababatang kapatid ko lang siya. Wala siyang karapatan na pangunahan ang aking desisyon. At lalong wala siyang karapatan na bastusin ka. Lalo na sa harapan ko. Litanya ni Jason. Humingi siya ng pasyensya dito. Pakaramdam niya ay siya ang naging dahilan
kung bakit nagkaroon ng lamat sa pagitan ng kanyang asawa at ng kapatid nito. Huwag kang mag-guilty, Cindy. Karapatan mo ang ipagtatanggol ng asawa. At ako iyan. Ako ang asawa mo na dapat ay magtatanggol sa iyo. Kahit pa man kapatid ko iyon. Litanya nito. Sobrang nagpasalamat si Cindy sa asawa. Wala na siyang mahihiling pa. Napagdaanan na niya ang lahat. Halos pumasok na siya sa butas ng sinulid. Halos pumasok na siya sa butas ng karayom. At kahit mahirap lusutan, ay nagawa niyang mapagtagumpayan niyan. Kaya ano pang mga pagsubok ang darating, handa siyang harapin niyan. Dahil napatunayan niyang hindi siya nag-iisa sa hamon at laban ng kanyang buhay. Maging tapat tayo sa ating kabiyak at iyon lang ang susi ng isang matagumpay at masayang pagsasama. Wakas! Kahit anong mangyari sa buhay natin, ito lang ang lagi nating tatandaan. Huwag kalimutan, magkape.